Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our situation 5. Para pong na-urge pa akong gumawa ng situation 5 wherein gusto ko pong makita yung sitwasyon pa, kung ano pa yung makikita kong isang situation for situation 5. Okay? Tingnan po natin ngayon kung ano po yung nakikita natin sa situation 5. Balasahin lang po natin mabuti, no, para makita po natin kung ano po ang makikita natin for situation 5. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And sana po ay napanood nyo na po yung situation 1, 2, 3, 4 bago po kayo pumunta rito sa situation 5. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Inner happiness, dream come true. Feeling ko po kayo po ay magkasama pa sa isang bahay. Kayo po ay as of the moment hindi pa kayo totally hiwalay, pero parang gano'n na din po, no? Yung situation mo po ngayon is somehow and somewhat para pong magkasama pa po kayo, parang kayo po ay kasal pa rin, pero parang sa papel na lang, no? Parang marami po kayong nangyari sa inyong dalawa na both of you or one of you ay nagkaroon ng tukso at some point, no? Pero sa nakikita ko po dito ay parang meron lang pong revenge na nangyari, no? Or sa nakikita ko po, parang may nakikita po ako ditong paggante mula sa inyong third person, parang sa inyong person, no? Parang may paggante, no? Parang may pagmamahal pa rin po siya sa'yo, pero somehow parang isa rin po yun, no? Ikaw din po ang sinisisi niya sa nangyari, and somehow hindi niya po makalimutan yung mga nangyari sa inyong hindi maganda. Kaya po siya may third party is para pong
nililid niya o dinadivert niya lang po doon para po masabi po na hindi po siya naaapektuhan yung kanyang ego, yung kanyang pride. Pero sa totoo lang po mga kapatid, apektado po siya sa nangyayari sa inyo. And hindi ko po i-deny na nasasaktan din po itong taong to. At talaga pong sa nakikita ko sa kanya is nagkaroon po siya ng hindi magandang experience sa ngayon. Ano? Meron po siyang mga hinanakit, no, na hindi ko po maintindihan bakit po siya nagkaroon ng hinanakit sa'yo. Bakit po siya nagkaroon na ikaw po ang sinisisi niya. And somehow po parang gusto niya pong makawala pero hindi niya po magawa. Ayaw niya rin naman pong mawala ka sa kanya. And ayaw niya rin naman po na magbago ang lahat pero hindi niya po maintindihan bakit ganito po yung pakiramdam niya. Hindi niya po alam hanggang kailan po siya makakaramdam ng ganito. Pero somehow, ang nakikita ko po dito is parang rebellion, ano? Para po siyang nagre-rebelde sa'yo. Parang in a way, parang gusto niya pong magrebelde sa'yo. And marami po siyang difficult decision. Hindi niya po maintindihan yung mga desisyon niya ngayon sa buhay. And somehow, parang nakaapekto din po ng matindi sa kanya yung mga nangyari sa inyong gulo, no? Or may nagawa ka po sa kanya na dinibdib niya po talaga and somehow hindi niya po maintindihan hanggang kailan niya daw po ito dadalhin, no? Hindi niya po alam kung hanggang kailan niya po ito dadalhin sa kanyang dibdib, no? Pero sa totoo lang po, kahit po gusto niya mag-move on, mag-move forward, hindi niya po magawa. No? Tinamaan po talaga yung ego niya ng matindi dito. And somehow, at some point, no, parang gusto niyang kumawala. Parang hindi niya na po maintindihan. Hindi niya na rin po alam kung gusto niya pang ayusin yung sa inyo or let it be. No? Ganyan na lang daw po. At talagang feeling niya po kailangan niya ng diversion, no? Parang kailangan niya po ng someone para po kailangan niya po ng someone para po ma-divert, no? Yung pain niya daw, yung ego niya na natapakan. And at some point parang hindi niya po maalam kung ano pa ang gusto niyang mangyari sa inyo. Siya po mismo ay gulong-gulo, no? Hindi niya po alam kung paano or ano ang gagawin niya sa mga susunod na panahon sa inyo. May hatred po akong nakikita, no? Maybe meron siyang galit sa iyo na hindi niya mailabas. At some point ay gusto niya pong makaramdam ka ng guilt, no? Para pong hindi ko alam kung may nagawa ka po ba sa taong ito at parang ikaw po ang sinisisi niya, no? Para po siyang hindi makamove on sa isang sitwasyon and parang ang gusto niya pong mangyari somehow is to, alam niyo po yon, to make revenge, no? Gusto niya pong gumante, gusto niya pong i-let go yung galit pero hindi niya po magawang i-let go. Talagang sa nakikita ko po dito ay matindi po yung naging sitwasyon yung dalawa and parang sa kanya po parang hindi niya po kayang i-take ng ganun-ganun lang. Hindi niya po kayang patawarin ng ganun-ganun lang. At talagang nasaktan po ito, no? Kaya po sa nakikita ko po talagang marami pong mangyayari sa inyo na hanggang hindi nyo inuupuan at itinatry na isolve sa inyong dalawa, talaga pong magiging problemado po ang samahan ninyong dalawa. Ang mangyayari po niyan is parang nandiyan kayong dalawa sa isa't isa pero wala, no? Kasal kayo pero parang hindi na, which magbibigay po sa inyo ng sadness, depression, and negativity, no? Sa nakikita ko po, ang mga susunod pong kaganapan sa inyo ay ganyan pa rin po, no? Magkakaroon pa rin kayo ng negativity, sadness, hindi po mawawala yung ganyang pakiramdam nyo sa isa't isa. Lagi kayong may depression, lagi kayong may sadness, laging negative, kahit anong sabihin ng bawat isa, parang wala pong mangyayari. Galit ang mamumutawi sa inyo. Hanggang hindi nyo po inaayos lahat ng mga
hanggang hindi nyo po inaayos ang lahat ng mga nangyari sa inyo sa past, hindi po kayo magiging okay. And somehow, hindi po nyo yan kakayanin, alagpasan by just keeping quiet or by just parang papalagpasin lang, para lalaylohin lang. Hindi po. Kailangan nyo po yung upuan. If kailangan nyo po ng maghanap ng parang isang tao na aayos sa inyo or magpa-therapy kayo, magpa-treatment kayo, please do so. For some of you, nagpa-treatment nga, hindi naman talaga bukal pa sa loob, no? Kasi nga, may galit pa. Isa sa inyo ay may galit pa talaga, no? And hindi po ganun kadali. Kung may galit man kayo sa isa't isa, hindi po ganun kabilis mawala. And somehow, sana po ay maayos nyo pa ito at sana ay upuan nyo ng maayos. Para pong isa sa inyo ay parang mababaliw, no? Kakaisip, no? Hindi mailabas. And talagang gumugulo po sa isipan niya ito. Araw-araw na ginawa ng Diyos ay talaga pong bumabalik-balik po sa Kanya yung Kanyang galit, no? Yung Kanyang self-pity, yung Kanyang, isa po sa inyo may ganyang factor na hindi po kayang magpatawad sa ngayon, no? Masyado pong masakla para sa Kanya yung mga nangyari, and for him or her, kailangan niya po ng total talagang kailangan niya po ng masinsina na usapan, masinsina na therapy, kasi talaga pong hindi po ganun-ganun lang ang nangyari sa kanya, no? Malamang sa malamang po ay makakaramdam pa rin po kayo ng pagkabigo every time na gusto mong ayusin itong sitwasyon nyo. Talagang wala pong mangyayari, talagang hindi po ito maaayos in just one talk, no? Kailangan nyo pong ayusin at talaga pong upuan bago nyo po ito talaga masolve, no? Hindi po siya basta-basta ganun kadali na masosolve ang bawat bagay. Kailangan nyo po itong talagang effortan, no? Para po maayos yung anuman po ang nagpapagulo sa isa't isa, no? If you want to work out this relationship, kailangan nyo po talagang mag-effort, no? Hindi po pwedeng ganyan-ganyan lang, no? Talagang kailangan nyo pong dalawang mag-effort. There is freedom and explore, no? May isa po sa inyo gusto mag-explore na, gusto ng ayaw niya muna pong isipin, no? Parang sa kanya po ay ang nakikita ko po dito is somehow mali po yung pagtakas niya sa sitwasyon niyo, no? Tinatakasan niya po yung sitwasyon niyo, and somehow hindi po dapat ganon yung gagawin niya, no? Yung tatakasan, dahil hindi po, no? Lalo lang pong bibigat yung mga mangyayari sa inyo sa susunod. Lalo lang po itong lalo lang po kayong magkakagulo. Hindi po aayos ang mga bagay-bagay, at sa nakikita ko po, lalo lang pong gugulo yung samahan nyo. Hanggang hindi nyo po naaayos ito, wala po akong nakikita, no? Na, hanggang hindi po makapagpatawad ang isa sa inyo, hindi nyo po ito maaayos. Dapat both of you are willing, very willing. Upuan nyo to, mag-usap kayo kung gusto nyo pang maayos yung sitwasyon nyo. Kailangan both of you are ready to forgive. Both of you are ready to start all over again, kasi hanggang isa po sa inyo ay parang may galit pa, hindi po natin ito maaayos, no? As long as hindi ready ang isa sa inyo, wala pong mangyayari, no? It will turn out na magiging malungkot po ang inyong samahan. Lalo lang po kayong magdededmahan, at lalo lang pong walang mangyayari sa sitwasyon nyo. Yung dalawa, kailangan po ay pag-usapan yung mabuti ito, at lalo na po sa inyo na may mga anak, no? Kailangan nyo po itong, hindi po kasi sitwasyon ang pagdededma, no? For some of you kasi ayaw nyo na lang harapin. Okay na to, okay na yan, at least magkasama kami.
no, eventually lalo nyo pong pinapatay yung inyong sitwasyon, yung inyong relationship. The more po natatahimik ka, the more po na parang pinapatay nyo lang po yung inyong samahan. And yun po yung nakakatakot, no? Yung akala mo po sa pagtahimik mo ay okay na yan, tahimik na lang, hindi po, no? Lalo pong nawawala yung inyong relationship, lalo pong gumugulo at lalo pong hindi nyo maaayos sa mga susunod na panahon, no? Mas mahihirapan po kayo. Kaya sana mas maayos nyo po ito sa lalong madaling panahon na hindi sa pamamagitan ng pagtahimik lamang. Lack of resources, unstable, one of you ay may financial struggle, no? Kailangan pong umayos kayo sa inyong finances, no? Kailangan pagtulungan nyo po, hindi po pwedeng kanya-kanya o nagtitiis ka kung magkano na lamang ang kanyang kailangang ibigay at alam mo po na nagagastos niya ito sa iba, no? At hinahayaan mo na lang po just for being safe na lang, no? At huwag kayong mag-away. Hindi po, you are tolerating this person na gawin yan sa'yo kung lalo ka pong tatahimik. Ang iisipin niya, okay lang naman sa'yo, so tuloy-tuloy niya lang pong gagawin yan. At baka pwede niya rin pong maisip na wala ka na rin naman pakialam, so might as well tuloy-tuloy na lang po yan. Yan po yung hindi maganda sa pagtahimik mo po, no? Most of them, maiisip po nila na wala ka na rin namang pakialam, might as well tuloy-tuloyin na lang po ang ganitong klaseng sitwasyon, no? Minsan po kailangan mong umalma, minsan po kailangan mong kailangan nyo pong sabihin din kung ano talaga yung nararamdaman mo. Hindi po pwedeng tahimik ka lang, hindi po pwedeng lahat ay pagtahimik. Hindi po nadadaan lahat, kapatid, sa pagtahimik, no? Sometimes you have to go out of your way. Sabihin mo po sa kanya kung ano talaga ang nararamdaman mo for the person to realize, ay may pakialam pa pala itong taong ito sa akin. Kasi the more na sometimes tatahimik ka po, the more niya marirealize na, okay na, wala nang pakialam to sa akin. So, wala na rin kaming ayusin pa to because both of us wala nang pakialam sa isa't isa. Nakita nyo po yung difference, no? Sa pagtahimik mo po, hindi mo po alam na baka ang pagtahimik mo, iba na po ang maging interpretation niya at yun po yung magiging masaklap, no? Huwag mo pong hayaan na maging ganun po ang interpretation niya sa samahang meron kayo. Yan, disappointment, no? Nadidisappoint ka po, pero nadidisappoint din po siya sa'yo. Pareho lang po kayong nadidisappoint sa isa't isa, kaya po kailangan nyo po itong harapan. Kung hindi po talaga kaya pa sa you go out, you travel muna po, no? Kung kailangan mo pong umalis at mag-isip, gawin mo po, no? Magsabi ka po, kailangan mong umalis para po ilang araw, no? Mag-isip-isip ka po para po kahit papano ma-realize mo po o maisip mo po yung mga kailangan mo pong harapin, yung mga kailangan mo pong gawin, no? At totally makakapag-isip ka. Sometimes mas makakapag-isip ka pa nga po pag wala ka sa bahay. Kapag po mag-isa ka, mas minsan makakapag-isip ka po ng tama, no? Kaya kung ako po sa iyo, wag mo pong ipagkait yan sa sarili mo. Umalis ka po sa inyo at mag-isip-isip ka po, no? Isipin mo po kung ano po ang nangyari sa inyo at ano pa po ba ang plano mo sa buhay dito sa iyong sitwasyon, and from there you decide if this is still worth fighting for, and then pag-usapan po. Pero kung hindi na, I think you have to choose your direction, no? Hindi po pwedeng laging tatahimik ka sa isang lugar pagkatapos po ay i-expectin mo na maaayos na lang ito ng ganun-ganun lang po, no? Lack of direction, yan po ang nakikita ko, wala po kayong direction sa ngayon, you know, and there are also difficulties and doubts. May duda po kayo sa isa't isa. Meron po kayong hindi talaga maganda, ang trust issues talaga ang namumutawi sa inyo ng person mo. That's why kung ako naman po sa inyo, sana, no, ay
ayusin nyo po sa lalong madaling panahon. Kung hindi na po talaga kakayanin, pag-usapan nyo na po sa ngayon pa lang, kasi mas mahihirapan po kayo kung ito ay papatagalin nyo pa po ng papatagalin. Mas mahihirapan po kayo, and there will come a time baka hindi nyo na po maayos ito, no? Baka hindi nyo na po maayos at talagang totally mahirapan na po kayong makabangon, no? Galing dito sa sitwasyon na ganito. Sana po ay habang maaga pa, habang kaya nyo pa pong ayusin nyo na po ngayon pa lang, no? Kesa dumating yung time na hirap na po talaga kayong ayusin, hirap na po sa lahat, bago nyo pa po ma-realize na kaya pa pala dapat kung sinimulan ko lang, no? Minsan mahirap po kasi talaga no? Mahirap po talagang magpatawad, magkaunawaan, lalo na po if both parties galit talaga, no? Pero sana po isipin nyo na mas lalala pa po ito kung iralin nyo po sa ngayon yung galit, no? Lack of balance, no? Hirap po kayong balansihin ang sitwasyon nyo, kaya minsan po lagi siyang wala sa bahay, no? It's either you wala, siya wala, no? Mas mahirap po yung ganyan. May mga dishonest na nangyayari and nagiging unfair po kayo mostly sa isa't isa, no? Sana po ay mas maayos nyo yan ng mas maaga. Burned out and overstressed kayo pareho sa sitwasyon na meron kayo, no? Parang pakiramdam nyo, ayaw ko na. Pagod na ako, no? Ano ba talaga ang pwede nating puntahan, pero wala naman sa inyo ang gustong umalis. Wala naman po sa inyo ang gustong manguna, no? Parang nagsasama na lang kayo dahil sa kasal kayo. At yan ang hindi maganda, no? Yung nagsasama na lang kayo kasi kasal ganun no? So sana po maayos nyo pa yan, yung ganyang sitwasyon nyo or ganyang thinking, no? Sana po ay kayong dalawa mismo ay maayos nyo pa po ang mga bagay na yan, no? Ay, kasi minsan mahirap po pagka ganyan, parang ang pakiramdam mo is wala ang pupuntahan pero wala rin gustong magsalita. May isa sa inyo or sometimes both of you may resentment naman What happened? Anong nangyari sa sitwasyon natin, no? Anong nangyari? Bakit bigla-bigla nagkaganyan tayo? Okay naman tayo, okay naman sana yung sitwasyong meron tayo. Bakit biglang ganun, no? Bakit tayo nagkaganito? Bakit hindi natin naayos, no? Bakit hindi natin naayos? Bakit pinabayaan natin? Bakit feeling yung dalawa ay hirap kayong mag-communicate? Because there's hatred in your heart, both of you. Ayan, very unpredictable ang mangyayari sa inyo. No direction. Hanggang hindi nyo po yan hinaharap. I'm sorry to tell you. Hanggang hindi nyo po yan hinaharap, wala pong mangyayari sa inyong dalawa. You will only end up talo po kayong dalawa, no? Dalawa po kayong talo, and sa nakikita ko po dito, mas mahihirapan po kayo sa mga susunod pang sitwasyon sa buhay nyo. Kawawa lang po yung anak nyo, no? And for those of you na wala namang anak at hindi pa rin kayo makahiwalay at talagang magkasama kayo, what is your reason for staying, di ba? Ibig lang niyan sabihin is meron pang nagpapastay sa inyo sa isa't isa. Yun ang kailangan nyo pong malaman, no? Yun po yung kailangan nyong alamin, no? So, ano yun? Ano yung nagpapastay sa ating dalawa? Yun po ang dapat nyo makita. Okay? Connected po pa rin kayo sa isa't isa. At lahat naman po yan ay nangyari dahil lang sa quick decision, mga desisyong hindi nyo po pinag-usapan, mga desisyon na biglaan, mga desisyon na quick decision, makaganti lang sa isa't isa. Parang marami po kayong mga ganyang desisyon na nagkabisitan na lang kayo, kaya ganun po yung nangyari, no? So, sa nakikita ko po dito, you better take action, kapatid, no? Hindi po pwedeng ganyan. Kailangan nyo pong mag-take ng action, and sana po sa lalong madaling panahon ay maayos nyo po yan. Both of you, no? Maayos nyo po yung dalawa. Okay?
Maraming salamat po sa inyo for your, this is your situation 5. I hope na naka-resonate kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po makita nyo po no, kung ano po ang makita ko rin po ang inyong mga comments sa aking 5 na ginawa ngayong araw na to. If I am not busy and kaya ko pa po mamaya at mag-a-upload ako at may internet na, halimbawa, I'll try to make another situation. Pero for now, you have 5 situations. Sana po ay mapanood nyo po yung situation 1, 2, 3, 4 bago po kayo tumawid dito sa situation 5. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat. And I do hope na marami po kayong napulot sa akin sa araw na ito, no? Hindi lang po ako naguhula, but I'm also giving advice. Baka po kasi kailangan ng ating mga readers. And sa nakikita ko po dito ay, hindi ko po alam, bigla-bigla pong lumalabas sa aking isipan, sa aking bibig, yung mga pinagsasabi ko po sa inyo na advice, no? So baka gusto po ng universe or ng divine universe na maiparating ko po sa inyo yung mga yan. Okay? So maraming salamat po, and I hope na may natutunan kayo. So for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako pwedeng makontak. That's my only official and legit FB account. Ayan. And for those of you who want to give me a super thanks for this video, I would really love and enjoy that from the bottom of my heart, dahil marami po tayong matutulungan. I-enjoy po natin yung mga, ma-enjoy po yan ng ating mga elderly, no? Kaya po ako ay nagpapasalamat sa lahat na nagbibigay, dahil nakakatulong po tayo, and I hope na napanood nyo po yung ating One Love a Day. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, to all my ever loyal and solid Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart, and I hope na nakakatulong po ako sa inyong lahat. At salamat din po, no, sa kahit na napakadami na po na naglalabasan ng mga tarot card readers, nagsusulputan, ano, bigla na lang po ang dami ng mga nagsusulputan dyan. I thank you for always choosing to watch this channel, no. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, and God bless you all. I hope na nag-enjoy po kayo sa ating reading for the day, and sana po ay mapanood nyo po lahat. Please watch every situation, and may makukuha po kayo dyan sa bawat sitwasyon. Okay? God bless you everyone, and ang sabi ko nga po sa inyo is, life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go, and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot. I love you all, and may God bless you po, and see you again on my next reading. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya na $80, at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, i-insensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa, at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang ma-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya, ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsesendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po
sa inyong lahat. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo. Paki-report po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo, or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link, buksan mo yan, at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahak. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na. At wala na po siyang mabiktima pa. No? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.